Happy New Year ulit. May colds ako. May cold season kasi dito sa loob ng bahay. Kaya yan. Cold o flu. Kain tayo ulit ng saging. Ay, no. Kamote. At salabat. Salabat. Yan. At sobrang lamig dito. Sobra talaga. Sobrang lamig. Kaya yan. Naka house coat ako. Yung iba kong house coat, light lang. Kaya yan. Kamuti. Ang aking breakfast. Nagising ako late na. Nag-catch up ako ng ano. Kasi napuyat ako nung New Year. Tapos ang ladies ako. Kaya yun, nag-catch up na yung pagod ko. Happy New Year sa inyong lahat. Ulit. Yung mga ginawa kong ano, sandwich para sa aking, ano yan, iba kong alaga sa labas. Kasi gusto kong tingnan dito, oh, pag ako nakaupo dito, tapos nakatingin dyan sa bintana, nakikita ko yung mga, ano ko, mga alaga kong mga pets. Yung ano ko, squirrel ko. Pero yung iba palang ano yan, ibon, nasa doon sa harapan ng bahay. Gusto ko sa kasi dito kasi nakikita ko. Yan. Yan, nahuli ni Bunso. Raccoon pa lang kumakain ng ano, nung peanut butter. Yung peanut butter sandwich. Nakatingin pa sa akin. Hindi natakot. Gabi pala ano yan. Na-raid sila. Malaking raccoon. Tapos may 3 anak pala. Kaya alam ko na kung sinong kumakain ng sandwich. Yan. Papabili naman ako ng bird seeds. Para naman ano, may makain sila. Doon sa isang lumang bahay, ay dami kong ano, alaga doon ng mga ano yan, mga ibon. Kapag nalabas ako doon, ay mabigay ako ng mga bird seeds. Ang daming ibon. Yan. Namimiss ko yun. Dito walang crow dito. Tapos meron akong ano doon, yung ano yan, ano yung kalimutan ko na. Ano yan? Alaga ng ano yan. Kalapati. Meron doon kalapati na punta sa ano, sa likod ng bahay. Nakikita ko nasa sundet.
Pag nahugas ako ng mga hugasan sa taas, nakikita ko yung mga kalapati ko. Yun. Na-miss ko yun. May kalapati din dito na sa harapan ng bahay. Masarap ang ano yan. Kamuti at salabat. Kudimdim sa labas. Ilang buwan na lang, tapos na naman ang winter. Pero hindi man lang nagpakita ng snow. Ulan. Yan. Malakas ang ulan. Pero walang snow. Last year, oo, may snow. Pero ngayong taon, no, 2023 at 2024, mayong snow dito. Ito, ginawa ko to. Ginawa ko ito. Rose quartz. Semi-precious stone. Ginawa ko to. Yung panggawa ng ano, ganito, pinadala ko kay Ate Ami. Panggawa ng mga yung jewelry. Pinadala ko kay Ate Ami para makagawa naman siya. Ayan. At ito, ginawa ko din to. Ito, ginawa ko din to. Libangan noon. Libangan. May amethyst. Kalimutan ko ng ibang pangalan. Ano to? Precious jewelry. Stone din. Ginawa ko to. Paborito ko ang ano, amethyst. Nasa dito ng ano ko, ang sasabihin ko. Pero hindi ko masabi ang pangalan ng ano, ng stone na ito. Kaya maaalala ko, ganyan ako eh. Simula nang inaoperahan ako sa ulo. May mga nakakalimutan ako. Ito galing kay mama, oh. Kay mama ito, galing, oh. Ayusin ko ito. At ano yan, baka maputol. Tapos ito,
Pinagay sa akin ng aking manugang. Nasa ospital ako. Ito galing din to kay Papa. Mama. Nakalimutan ko ang pangalan. Yan. Tapos ito, galing sa aking manugang din. Ito. Binigay sa akin. Tapos ito, paborito ko. Yung amethyst. Ko yan. Yan. Ito binigay sa akin na halik. Yan. Yan. Kapag may vaporito ako, palagi ko yung sinusuot. Pag medyo okay na, mapalit na naman ako ng ano ko. Isusuot ko. Ganyan ako eh. Kapag paborito ko, palagi ko yan suot. Ito, nabili ko ito. Amethyst. Amethyst ito. Sing-sing. Yan. Paborito ko to. Semi-precious stone ito. Amethyst. Marami ako dito yung nakuha ko. Mamaya pakita ko. Ipapamigay ko ito. Anong iba? Ano ko to? Ano yan? Marami akong ayusin na jewelry. Ang iba ayusin ko. Tapos yung mga ano ko, yung ipapamigay ko. Ang ganda nito, oh. Oh. Ang ganda, no? Oh. Ganda yan. Lagay dito. Lagyan na lang ng ano yan, necklace. Tapos yung hindi ko lang alam kung paano ano to. Binili ko ito. Magandang lagyan ng ano dito, mga maliliit na mga semi-precious stone. Yan, dyan sa loob. Yan. Ibigay ko to sa aking manugang. D. Lagay sa manugang ko. At meron din akong rosaryuhan. Nabili. Rosaryuhan. Yan. Nandito yung ano, yung iba nasa ilalim. Mga jewelry linagay ko dito. Linagay ko sa mga ano yan, sa mga plastic para hindi magkahiwalay-hiwalay. Nawala yung ano, isang pair na ito. Yung amethyst na hindi ko alam kung napasaan. Dito, binili ko ito. Kaya lang, hindi ko alam kung napasaan yung pair. Yung isa.
alam ko na pa saan. Ito. Yan. Ito. Binili ko ito. Pero kung ano, mahusay na akong gumawa ng necklace at mga ganito, pwede akong ano, makagawa ng ganitong ikaw. Meron akong ano, ginawa. Nasaan na yung ginawa ko? Na ikaw. Matagal ko ng ano yan? Ginawa. Ito, mga ano ko, cross. Yan. Binili ko yun. Akalain mo, yung nasa Pilipinas ako, yung ano ito ng ano yan, yung nyog. Giniwang kwintas, na tinatawag na may mata daw ang ano yan. Yung ano ng ano yan, ng nyog. Wala naman mata. Tapos, bininta sa akin. 1.5. Kalain mo, dito 1.5. Talagang ano yan, siguro nakikita sa akin, sa mukha ako na madali akong maloko. Kalain sa ganyan, 1.5. Na ano ng ano yan, ng nyug. Ibininta sa akin, 1.5. Nakita mo yan, nakita ko nung ano yan, ino-organize ko ito. Maalala ko, 1.5 ito. Natanggal lang yung ano, yung kwintas. Kasi nakaglue lang pala. Kaya pala, pag naliligo, alisin. Natanggal, di ko na alam kung napasaan. Yung ano dito, oh. Itinahanap ko kung totoong may mata dyan. Wala naman mata. 1.5. Glue man lang ito, oh. Glue lang, ganyan yan, oh. See? 1.5. Na yung ano ng nyog. Kang panahon pa ito. 1.5. Magkano kayo ngayon? Sa panahon ngayon. Grabe. Talagang, pag nakikita ko, sabi ko talagang, nakikita siguro sa mukha ko na madali akong maloko. Ito, kwintas. Oops. Kwintas ito. Adventuring. Parang ano yan, parang see? Nasaan yung yan? I-ano natin. Binili ko to. Adventuring. Ano daw to? Good luck. Pang ano ng pera. Sabi. Adventuring. See? Necklace. Meron akong yung ano ko. Hanapin ako. Ito naputol, kaya ayusin ko. Naputol. Hindi ko alam kung saan napasaan yung ano.
Ano ito? Lapis lazuli. Mahirap na makatagpo ng ano, ng lapis lazuli. Yan, mahal pati yan ang ano, ang lapis lazuli kasi mahirap mahanap yan. Tapos may mga stone naman ako. Mahilig ako mag-collect ng mga stone. Ano ito? Nakalimutan ko na naman ang pangalan. Ganyan ako eh. Kaya nga ma-therapy ako sa ano. Ma-therapy ako. Kasi pag nagkaroon ka na ng brain surgery, marami kang nakalimutan. Yan. Kanina sinabi ko, ang ano yan, ang pangalan nito. Ito, ganito. Pero ngayon, nakalimutan ko. Yan. Sabi ng ano, ng doktor, matagal daw bago ano, bumalik yung mga alaala. Nabalik na lang yan. Na ano yan. May ito. May alarm ako. Yan. Okay, just a minute. Inom ako ng, may alarm kasi ang vitamins ko. Yan, ang ano yan. Natanggal talaga, hindi ko naalala. Hindi ko naalala ang pangalan nito, pero nasabi ko kanina. Yan ang side effects talaga nang nagkaroon ka ng brain surgery. Sabi ng doktor, matagal daw bumalik. Minsan nabalik daw. Ano yan? Mga alaala. Nabalik sana yung mga masasama na nangyari sa buhay ko. Hindi ko na maalala. Sana. Pero pag ano yung mga nakaraan, minsan nabalik talaga. Oops. Nabalik bigla lang na ano, naalala ko. Pero no dati, wala akong naalala. Limot ko yung mga nakaraan. Na ano lang siya, nabalik lang talaga. Dati pangalan ng mga kapatid ko. Hindi ko maalala, pero may mga naalala akong mga mukha ng mga kapatid ko. Pero yung iba, hindi ko naalala. Mabuti sana yung mga gumawa ng hindi maganda sa akin. Hindi ko na maalala. Hindi ko na sila makilala. Para ano yan? New life talaga. Hindi ko na hindi na bumalik sa alala ko yung mga nagawa ng mga pang-abuso sa akin. Mga pangduruga sa akin. Mga pagmamanipulate sa akin, hindi ko na maalala. Tapos ng aking, makuha pa ako ng isa. Ng aking kamuti. Tagal ako hindi nakakain ng kamuti. Yan. Yung pag-operate na ng cellphone, hindi ko naalala. Talaga, nagpaturo ako. Hindi ko talaga, kalimutan ko. Kaya matagal ako hindi nakagamit ng cellphone.
At nagpaturo talaga ako kung paano. Hanggang nakaano ako. Pero ang problema ko ngayon, sa totoo lang, dahil pakatapos ng surgery, nahirapan ako magbasa. Pabuti nga at nakakasalita ako. Pero hindi ako nakakabasa. Pero, ano yan, nagpa-practice na ako mag-message. Pero matagal. For example, na-message sa akin si Ate Ami. Yan. Landahan kong binabasa. Ito, necklace, ito. Ito, ginawa ko ito. Nasaan yan? Ang aking paborito. Ito. Ginawa ko ito. Yan. Yung isa nito na amethyst, di ko alam kung napasaan. Nagkalat-kalat kasi yung mga ganito. May balihin kasi dito ng mga paggawa ng jewelry. Yan, oh, see? Ginawa ko yan. Oops. Yan, oh. May ano yan, may purple, amethyst. Kaya lang, mga gamit ko, mga ano ko, nagkakalat-kalat. Hindi ko na alam kung napasan yung iba. Kaya, yan. Ito, crystal. Maganda ito, crystal. Ano daw, swerte daw ang crystal. Pero dapat totoong crystal. Kasi mayroong mga fake na crystal. Yeah, crystal talaga ito. Kasi walang ano yan. Ang iba ang likod may pinapahid dyan na parang salamin. Yan. Ito, totoong crystal ito. Kasi walang ano siya, walang yung kulay na sa likod na parang salamin. Ito, maganda ito na pendant. Gawin na necklace. Yan. Inayos ko yung aking mga ano yan. Aking mga nagkalat-kalat na mga precious stone. Yan ang ano ko, libangan ko pag nag-ano ako, pag nag-iisa. Kinitingnan ko ang aking mga semi-precious stone. Ito, nakalimutan ko din ang pangalan. Ito. Nakalimutan ko din talaga kung ano ang pangalan nito. Alam ko kung ano, pero hindi ko maalala, hindi ko masabi, oh. Ito, oh, see, ginawa ko din yan. Meron kasi ditong gawa, bilihan ng paggawa ng mga jewelry, at meron din nga dyan ng school, ginagano ng mga training, paggawa ng jewelry. Yan. Yung mga mga abubot na hihiwalay ko na. Yan. Tapos meron dito ako dito. Ito, oh. Rosario. Binili ko ito. Cross. Cross yan.
cross, oh. Okay. Cross. Marami akong mga, ano yan, pinili ko na, ipapamigay ko. Linagay ko sa kahon. May mga ano pa ako, may mga, ano yan, lalagyan ng mga jewel, yung mga ginawa ko ng panahon. Matagal na akong hindi nakagawa. Kasi binigay ko kay Ate Ami yung panggawa ko. Tapos yung ibang set ng panggawa, hindi ko alam kung saan ko kinalagay. Nagkalat na kasi yung mga semi-precious stone ko. Yeah. Di ko alam kasi yung naglipat ako dito galing dito sa kwartong ito kasi doon sa isang yan. Kwarto ko ito na may sala dito, oh. Malaki kasi dito. Sala na may kwarto. Yan. Dito ang sala namin. Malaki talaga, tapos ginawa akong kwarto. At may upuan ako dyan. Kaya lang, sobrang lamig. Yun, nagpalit kami ng kwarto ni Bunso. Pwedeng ilagay dyan ng tatlong queen size na kama. Sobrang laki ng kwarto. Kaya malamig para sa akin. Kaya nagpalit kami. Masaya na ako doon sa ko. Sa kwarto ko. Tapos yan, doon sa kwarto ko, yan. Ko doon, masaya ako doon sa kwarto ko. To, sweet potato. Ang tawag nito, sweet potato. Pero, yam. Ibang klase. Kasi pag linalaga mo ito, yung tubig na pasok sa kamuti. Kaya nagkakaroon ng tubig. Parang may matubig. Dati yung umpisang, kainin ko itong yam. Ay, hindi ko makain. Sabi, anong klaseng sweet potato ito? Hindi sa isip ko kung kaninong yan. Ang sweet potato doon, iba kang sweet potato dito sa Canada. Kaya lang, wala naman ditong sweet potato. Siguro. Di ko alam kung ang yam ay baka kasi may greenhouse dito eh. May mga sweet potato, may ang din dito yung dahon ng kamote iba. Parang galing dito, hindi naman galing sa Pilipinas ang yan, ang dahon ng ng kamote. Yan ang aking kasiyahan. Minsan nandyan ako sa kama ko. Binubuksan ko yung mga mga koleksyon ko. Pero may mga binigay ako kay Ate Ami. Dami.
may nabili akong ano, bago ako nagkasakit. May binili akong malaking ano yan, amethyst. Almost $500. Kaya lang, sinabi ko sa aking manugang na ayoko ng ano, nung amethyst na yun. Sabi ko ay, ibinta mo na lang. Sa online. Ayoko ng amethyst na yun. Malaking amethyst. Sabi, ayoko na yun. Kasi nakaramdam akong negative. Negative na yung pakiramdam ko. Kaya binigay ko sa ano ko, sa manugang ko para ibinta. Sa kanya na. Ayoko na noon ng amethyst na malaking iyon. Kasi nakararamdam akong negative. Para maano sa sarili ko, yung parang against sa akin, yung ano, yung amethyst na yun. Kaya maganda yun, malaki. Hindi ko malang na-picturean. Pinano ko. Sabi ko, ibinta niya. Sa kanya na yun. Ayoko na nun. Kaya yung mga ayokong mga ano, mga jewelry, pinabigay ko na. Yung mga nararamdaman kong mga negative, pinabigay ko. Ayoko na. Kasi hindi ko maisuot. Again sa katawan ko. Hindi ko masuot. Baka may ritual doon. Baka nararamdaman ko na yung ritual against sa akin. Joke lang. Kasi meron kasi ganito na ano ko sa YouTube, kahit sa TikTok. May yung mga taong naniniwala sa mga ano, na nanonood ako ng mga ganyan. Minsan, mabibigay sa iyo ng isang bagay. Halimbawa, ganito. Yung may maitim na, ano, may against sa iyo. Napanood ko yun sa TikTok at sa, ano yan, sa YouTube. Bibigyan ka ng regalo. Pero, may maiwan ng ritual yung masamang mga prayer laban sa'yo. Yun, mararamdaman mo yun na ano yan, yung against, yung mararamdaman mo pag may nagbigay sa'yo na uneasy ka, yan parang hindi ka comfortable sa binigay sa'yo. Kasi may mga tao kasing ano yan, itong mga tinatawag na palipad hangin, mga ill wishes, ganyan. Kunwari, lalagyan ka. For example, nga dubi, sabihin lahat na kumpletong pangalan mo, na magkasikip ka. Mamatay ka na. Yan. Mamatay ka na yan. Tapos, ibibigay sa iyo na iririgalo sa iyo. Pagkatapos, yan. Kung sakaling magkasakit ka, ang akala nila, nagwagi na. Ay, naku po. Yan, totoo yan, napanood ko yan sa YouTube, saka sa, ano yan, kung gusto nyong makita, hanapin nyo sa YouTube. Yung mga evil wishes na yan. Kasi nanonood din yan sa TikTok, nanood ako yan. Ano lang, napanood ko lang, para bagang iniguide sa akin na panoorin ko. Ganun yun. Kaya may mga tao talaga, sa totoo lang, na nag-aano sa demonyo. Nag-ano yun, ginojus talaga ang demonyo, sa totoo lang.
Kaya, yung neighbors ko, nung nasa hospital ako, ano yan, naramdaman ko yung 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 pasyente sa kabila, kalapit lang, may lang siya, ganyan, yung barricade dyan, yung nakita ko ang mukha, tapos, ina-absorb ko yung ugali. Sabi ko sa isip ko na hindi magandang ang ugali nito. Akala mo yan? Natama yung ko. Dinala sa akin yung cellphone ko, yung dalawa kong cellphone. Tapos ito, may alarm ito na hindi ko nasabihan si Alec na i-shut off yung alarm. Sunod-sunod, nag-a-alarm. Tapos, galing ako sa banyo, nakasalubong ko. Sinabihan ako ng babae na yung ring daw ng aking cellphone, very annoying. Na ako pa, nag-sorry ako. Sabi ko, I'm sorry. Very annoying. Nag-sorry ako. Yun na yan. Kaya kung halimbawa, may makilala kayo, o mga tao na, malalaman mo kung totoo o hindi sa'yo. Mahalata mo lang. Yan na mo. Ganyan. Kaya yung babaeng yung sa nakita ko lang, kalapit lang namin, na-operan siya sa puso. Kasi sobra kasing siguro naging naging miserable ang buhay. Kasi ooperahan siya sa puso. 2 times, pang-2 ng opera. Saka yan, nataas ang ng high blood niya, Kasi diyan kasi sa ospital. Pag isa kayo sa isang kwarto, walang sikreto diyan. Kung ano mang problema ko, naririnig man ng ng neighbors ko. Kasi pag sinasabi sa iyo yung yan, kung anong yan, kaya malalaman ang kung yan. Mabuti sana kung nag-iisa ka lang sa ospital, sa room, at walang problema, hindi naririnig ng mga ng ibang pasyente. Pero pag nasa isang room ka, at mayroon lang ganyan, ganyan lang, para hindi kayo magkakita. Pero kung ano sabihin ng doktor, yun, maririnig niya. Kaya kung ano man sinabi ng doktor sa kanya, na isang pasyente, maririnig din. Kung anong naririnig ko. Yan. At meron talaga, first time ako nakarinig na hindi naniniwala sa Panginoon Ama Jesucristo. Dahil yung sinabihan ko magpunta doon sa tinatawag na prayer room, para mag-isa ka lang doon at mag-pray kang nag-isa. Yan. Hindi daw siya naniniwala sa Diyos, sa Panginoon Ama Jesucristo, at hindi siya naniniwala sa yung mga pray na yan, na yung parang maglapit ka, maghingi ng tulong. Pero hindi siya nagulat talaga ako. Ay, hindi na ako nag-ulit kung pero nagulat talaga ako. Dapat nga ganyan sa yung maglumapit ka. Kaya lang may tao talagang hindi naniniwala. Ang tawag siguro yan yung atheists. Yan.
Yung may ano sa akin dati, may nag-message sa akin. Nag-wish na mamatay na ako. Yung mga haters ko. Sabi sa ano ko, ang Panginoon, Ama Hesukristo, siya lang may karapatan magkuha ng buhay ng isang tao. Yan. Kung na ano man, kung namatay man ang isang tao dahil sa aksidente o pinatay o yung ano yun ang ano ng demonyo. Ayan. Pero masama yung mag-wish ka sa kapwa mo. Saka yung nag-ano yan na nag-wish ng isang tao na mamatay. Kahit ako may mga taong may galit sa akin, yung mga nangloko sa akin. Pero ayoko mag-wish ng isang tao mamatay yung magkasakit. Ang sinabi ko lang na ano na bahala na ang ano, ang mahal na Panginoon Ama Hesukristo sa mga ginawa sa akin. Bahala na sila bahala na sila. Dati yung ano, talagang masakit ang loob ko, umiyak ako, pero ngayon hindi na. Pagpa sa Diyos ko na lang. Inaano ko na lang, tinatawa ko na lang dahil siguro kaya palagi akong naluluko dahil ang mukha ko lukuhin. Lukuhin. Nakikita mo, mukha ni Dubi lukuhin. Kasi may tao talaga, sa mukha pa lang, nararamdaman na nakikita na nila kung ito ay sweetik, ito ay ano yan, galante, ito ay ano yan, lukuhin, yan. Na madaling manipulate, yan. Pero, dahil sa mga nangyari sa akin, kung baga, learn the hard way. Yan. Kaya nga, iniiwasan ko na yung mga taong, mga piki sa akin, mga plastic sa akin. Halata mo naman ang mga ugali. Yan. Na totoo. O yung mga nagpa-plastic lang. Nagpe-pretend. Yun. Yung mga piki. Ano mo naman. Alam naman. Alam ko na na gano'n ang ugali. Kaya ako nang ano yan, mag-associate sa mga nagagawa ng hindi maganda sa akin. Na ano yan, na yung ano hindi maganda sa akin. Na ano yan, na kasi ano yan, alam ko naman na inuuto-uto ako, manipulate ako, kaya nag-umiiwas na ako. Tama na, ayoko na. Kaya ayoko nang yung mga taong yan na lumapit pa sa akin. Kaya yun, dumating baga ng oras ko na talaga na mamatay na ako. Kung oras ko na, ano, ayoko sila sa ano ko. Ayokong ano yan, yun na yun. Ayoko mag-attend, ano, no. Ano yan, ano pa? Para ano, magtawa-tawa dyan mabuti patay ka na. Kaya yan.
kasalanan sa Panginoon Ama Hesukristo, yung mag-wish ka na mamatay ang isang tao, saka yung capable kang pumatay ng tao. May narinig ako niyan eh, na kayang pumatay ng ano yan, tao na kinakagalitan niya kahit kadugo. May nagsabi niyan sa akin. Kaya dapat matagal ko na palang ano yan, iniwasan kapag may naglalabas ang bubig na hindi maganda. Dapat talaga iniwasan na. Lalo na yung mga kinikwento, kung ano mga ginagawa kapag galit sa isang tao na hindi maganda. Dapat pala matagal ko nang iniwasan. Parang ano, tinatakot ka. Tinatakot ka kung ang capable nilang gawin. Yan. Kaya dapat umiwas na. Iwasan na. Kumbaga, yun, huwag nang lumapit dito sa bahay. Baka magdumaan dyan at maglagay ng hukus-pukus. Hukus-bukus sa bahay na, dito sa bahay, mga hukus-pukus. Ay, Diyos ko po. Kung ano yan, sabi nga ni Papa, ang karma, kung hindi man dumating agad, pero darating yun. Kapag nag-ugod-ugod na, doon na ano yan yung tinatawag na karma. Kasi may kwento si Papa, yung 12 years old daw siya, yung yung babae, Reyna, ang pangalan Reyna. Maano daw yun sa magulang. Lapastangan. Kahit daw hindi na makalakad. Yung nagagapang na lang papunta sa sa ilog daw para maligo. Yun. At masama daw ang ugali sa magulang. Talagang yan, mga walang talaga sa magulang. Walang puso talaga. Yung parang walang pakialam. Nakikita daw yun ni Papa na na gano'n ang pagturing sa magulang. Nung dumating na daw ang daw, yung babae, yung nagkasakit, yun daw dila, naghaba, pero hindi mamatay-matay. Pag pinapahisos na daw ng pari, daw ng cross na ganyan daw ayaw daw tumingin. At matagal daw yung bago namatay. Ang kalahati daw ng katawan wala na. Pero yung ulo naghaba daw ang dila at yung nag-iisa-isa ang yan. Ang paghinga. Pinahirapan daw. Kung kailan siya matanda na. Yung babaeng iyon kasi lapastangan daw sa magulang. Kung bagay walang pagmamahal sa magulang. Kaya yun, sabi ni Papa, yung mga tahong iyon na mga hindi nagawa ng hindi maganda sa akin. Yan? Kung hindi man agad na nakakakuha ng karma, yung bad, yung yan. Pero kung kailan matanda na, doon
doon na siya, ano yan, papahirapan. Kaya ganun. Kaya, kasi nakakita daw si Papa ng ganyan. Lumaba talaga daw ang tila. Kasi yung kung baga hihinga, siguro dating galing na sa bibig, ay ayaw kong kapihin. Oh. Yan, namatay daw doon yun, pero naghaba daw ang dila. Kaya, sabi ni Papa, kahit daw ano ang mga pigsasabi sa kanya ni Mama Babing, dati yung panahon, hindi siya na nasagot. Naalis na lang siya. Hindi ko naman talaga naririnig si Papa, kahit noon pa, na kung ano sinasabi ni Mama Babing nung panahon, kung ano mga pigsasabi kay Papa. Wala akong naririnig talaga. Naalis na lang si Papa. Yan. Kaya yun. Tingnan mo si Papa, ho. May mga anak siyang nagmamahal sa kanya, ho. Tingnan mo. Ano na si Papa? 95 na. Pero tingnan mo. May mga anak siya na talagang nagmamahal sa kanya. Ganyan. Kaya mahalin nyo ang inyong magulang. Kaya dahil darating ang araw, kapag kayo ay matanda na, kasi hindi naman tayo habang buhay ay bata. Siyempre taon-taon nagkakaedad. Okay lang kung ano yan, immortal. At hindi nagiging kulubot ang mukha. Ay kahit pa salamat, Dok. Pero ang organ mo naghihina. Kahit na salamat, Dok, dito. Salamat, Dok, dito. Salamat dito. Kasi sa panahon ngayon, mayroon ng pangpabata mga kutis dyan. Yan. Sa buong katawan. Salamat, Dok. Pero yung organs, naghihina yun. Hindi yung pwedeng maging salamat, Dok. Yan. Kaya, ako, tanggap ko na ako ay lula na. Grandma na. Magiging ano na ako. Triple citizen na ako. Filipino citizen, Canadian citizen, senior citizen. Senior citizen na. Hindi mo yan maitatanggi. Ay, naku po. Yan. Kaya, yan. Yan ang ano yan. Ako nagtatawa-tawa ako. Kasi, anong magagawa mo? Kahit ako'y naoperahan mga sa isang buwan na. Patawa ako. Kaya ang iba, hindi na halata na may pinagdaanan ako na inupirahan. Ay bakit naman ako maawa sa sarili ko? Kakaraan na yan eh. Nabiyak na yung ulo ko. Linagyan ng 36 stapler sa ulo para magdikit yung utak ko. Ay, yung ulo ko, yung bungo. Big stapler. Tuk, yan, 36 stapler pa din. Pero hindi ko pinapansin. Bakit ako maawa sa sarili ko? Dahil may patakaran ako sa sarili ko. Kung oras ko nang mamamatay, oras ko na. Hindi mo yan matakasan. Yan din ang sabi ni ang ama ni Papa nung panahon. Na kung oras mo na, kahit may doktor pa dyan, kung oras mo nang mamamatay ka. Ang sakit daw, may gamot. Pero yung kamatayan, wala na. Kung oras mo nang mamamatay ka.
Kaya maging mabuti sa ating kapwa. Kasi hindi natin alam kung totoong may impyerno, di ba? Kaya yun. Habang tayo ay nandito sa sa mundo, kasi dadaan lang tayo dito. Di mo alam. Pag may na ako na taga Balikyaw, tingnan mo. Magkwento sa akin si Ate Ami, na yung anak ng dating may-ari ng lupa na nabili ko noon. Kasi gusto ulit na bilihin. Dati. Kuya na pala. Yung anak na may-ari ng nabili kong lupa doon sa Balikyaw. Matay na. Dahil sa nag-kidney. Kahit daw yung tawag noon na nag-dialysis. Ano yan? Di na. Kasi yung kidney daw nag-shrink na, kumbaga parang naging raisin na, kaya kung daw dialysis, hindi na ma-work. Kaya okay lang kung parang raisin, yung grapes, tapos, pero yung ng kidney, naging raisin na, kaya hindi na pwedeng ma-dialysis. Yun, wala na. Dali lang ang buhay ng isang tao. Tingnan mo. Nakausap ko pa yun. Grabe. Buhay ng tao. Ang iksi lang talaga. Kaya nga, huwag tayong madamot sa ating kapwa. Lalo na sa ating magulang, kapatid. Huwag maging madamot. Kasi paano kung magkasakit ang isang tao na yung dinamutan? Walang lalapit. Walang pamilya na lilingon. Kasi hindi naging mabuti sa kanya. Ganun yun. Kaya maging mabuti tayo sa ating kapwa. Hindi yung pakitang tao lang naniniwala sa Panginoon na Jesucristo, pakatapos kadimunyuhan palang ginagawa. Inuuto-uto lang ang Panginoon na Jesucristo na nagpapakita sa harap sa ibang tao, pakita sa mga tao na mabuti, nagpapakita na mabuti sa kapwa, nagpapakita na siya, yung na makadiyos. Pero kabaliktaran pala na gumagawa ng kadimunyuhan sa kapwa. Tingnan mo yan. Anong ginagawa? Ginuuto lang ang Panginoon na Jesucristo. Yan pala, dalawang Diyos ang 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 sinisilbihan. Dapat isa lang. Pero kung mas matimbang ang ang demonyo, ay hindi maganda yun, tingnan. Para sa kanila, tama ang ginagawa nila. Dahil kung may galit sila sa kapwa, masabi yun na dinideserve ng isang taong iyon na ganoon ang mangyari. Ako nga, may nagsabi sa akin na yan, dinideserve ko daw na magkasakit ako. May nagsabi sa akin na dinideserve daw na magkasakit ako. Kulang pa daw. Yan. Kaya, tapos may nagsabi sa akin noon, matagal na. Na yan.
Gusto daw makita na maghirap ako. At kulang pa. Ganun. Nagsabi yan sa akin. Yan. Pinagsa Diyos ko na lang. Kasi ayokong gumanti at maging demonyo rin ang pag-iisip. Kasi ano yan eh. Ayokong mapunta sa impyerno. Yan. Kaya yan, nakakain na ako. Nakainom na ng salabat. At maraming salamat. At ano yan, Happy New Year ulit. Maging mamuti tayo sa ating magulang, kapatid. Lalo na kung kapatid ay naghihirap, tapos apakan pa. Hindi yun maka-Diyos. Yan. Okay, God bless everyone. At gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Hindi yung gumawa ng kasamaan, kadimunyuhan, dahil may galit sa ating kapwa. Hindi yun maganda. Kasi kung naniniwala talaga na mayroong Diyos, sabi nga na minamasdan kung ano ang ginagawa. Kung talagang kung naniniwala sa Panginoon na may Jesucristo o na ang Diyos ay demonyo. Yung si Satanas, Lucifer. Kasi nung nasa ospital ako, na nagkaroon ako ng masamang nandun ako sa ospital, hindi dito sa lugar namin. Doon ako sa isang hospital na sa Royal Columbia Hospital. Doon ako inoperahan sa ulo. Malaking hospital yon, malinis. Talagang napakalaking hospital. Nagka-nightmare ako. Ginising ako ng nurse. Sinabi sa akin na bad dreams. Ginising ako, mabuti nga't ginising ako. Ang nakita ko, nakakatakot talaga. Yung katawan sa tao. Pero ang ulo, di sa demonyo. May sungay. Tapos yung mata ay nakakatakot talaga. Ang mukha talagang nakakatakot. Grabe. Hindi ko makalimutan ang mukha nun. Sa ano talaga. May sungay. Yun ang nakita kong mukha. Oh my God. At gusto akong yan. Pinagkakaisahan ako ng mga demonyong iyon. Gusto akong saktan. Basta inaano ako. Kung ano yung inaano ako. Gusto akong saktan. Kaya yun. Ginising ako ng nurse. Nandun yung nurse. Kaya ginising ako. Pero yung mukha, talagang di ko makalimutan. Kung may ko dito, kung anong ipapaano ko, yung marunong mag-sketch, ay ko ang mukha.
Hindi sa tao ang mukha. Sa demonyo talaga. Katakot. Pero noon, takot ako. Pero yung nare-realize ko na, sabi ko, mas mano ang ang Diyos na pinatiniwalaan ko, Panginoon Ama Hesukristo, ay yung mas mano yun, mas powerful kisa doon sa demonyong gusto akong saktan. Kung ano yan, pinagtutulungan ako. Hindi na ako takot. Yan, yung ano yan. Oh my God, nakakaano yan. Parang naman sa pelikula. Na ang mukha talaga, Diyos ko po. Grabe. Kakatakot. Talagang may sungay. Tapos yung mata. Nakakatakot talaga. Grabe. Hindi ko makalimot-limutan ng mukhang iyon. Grabe. First time ako nagkaroon ng panaginip na ganon. Yan. Ano yan? Nakakita ako ng ano yan ang katawan sa tao. Pero ang ulo talagang sa demonyo. May sungay. Tapos ang mukha, ang mata, hindi sa tao. Grabe. Grabe, nakaano talaga, ano yan? Nakakaano yan kung bakit ako bakit ako nagkaroon ng panaginip na ganoon. Yung ka-opera pa lang sa akin. Yan. Yung nag-pray na lang ako. Ano yan? Hindi na ako panaginip, pero siyempre na hindi malis-alis sa utak ko yung yung mukha ng demonyong iyon. Grabe. Pinagtutulungan ako. Okay. Maraming salamat sa panonood. Okay. Ngayon ay January 2. Ano ngayon? Alexa, what is it? What is the date today? That was Santa Claus is Coming to Town, live at CW Post College, Greenville, New York. December 1975 by Bruce Springsteen. Oh, Alexa, stop. Alexa, what is the date today? It's Thursday, January 2nd, 2025 in Abbotsford. Okay, thank you. You bet. Yan. Okay, yan ang date ngayon. Okay, maraming salamat. At Happy New Year ulit. Okay. God bless everyone. Okay.